Papunta nga pala kami ng ate ko sa Zambales kasama ng mga katrabaho namin. Ito nga pala yung nabidyohan ko sa ganda ng lugar ng Zambales. Noong mga time na yan, malapit na rin po pala kami dun sa destinasyon namin. Marami pa nga kami nadaan ng magagandang lugar pero ito lang yung nabidyohan ko. Habang papalapit nga kami sa pupuntahan namin ay naku, na-excite ng ate Gigi nyo. First time ko kasing pumunta rito sa Zambales. Meron na din pala kaming tiyak na pupuntahan. Nakita ito ni Ate Tin yung nag-ayos ng company outing namin sa Facebook. Kaya yun na lang yung hinahanap namin. Ito nga pala yung mga kasamahan ko, mga katrabaho namin ni ate. Hindi na nga din kami nahirapan sa paghahanap ng Valley of Liwa. Pagbungad na pagbungad nga, ito nga pala yung makikita nyo. Ito yung napakagandang entrance ng Valley of Liwa. Kanya-kanya mga buhat na nga ng mga gamit namin itong mga boys. Ito nga napakadami kasi ng binili namin bago kami makarating dyan sa Valley of Liwa. Napakalayo din kasi ng bilihan dyan. Habang naglalakad nga ako papunta dun sa mismong Valley of Liwa, eto nga hindi ko maiwasang hindi mamangha sa ganda ng lugar. Napakatahimik po kasi. Pinakadulo na nga lang din pala tong Valley of Liwa. Napakaganda nga talaga ng lugar, yun nga lang napakalayo sa beach. Eto nga pala yung second gate na papasukan namin. Pagpasok ko pa nga lang dito sa Valley of Liwa, napawaw talaga ako kasi napakaganda talaga ng lugar. Amazed na amazed talaga ako sa mga ganitong lugar, yung napakaraming puno, yung tipong puro green yung nakikita mo. Habang papalapit nga ako sa mga rooms na pwede naming rentahan, parang bigla ako may naalala kasi parang itong Valley of Liwa is parang familiar siya dun sa mga ibang bansa. Yun pala, ginaya nila yung style nun sa Valley of Indonesia. Hindi ko alam kung Indonesia ba yun or Malaysia. Hindi pa nga din pala tapos nung dinadaanan namin pero ng mga time na yan may mga gumagawa. Habang nag-aayos nga sila para dun sa room na rerentahan namin, eto nga naglibot-libot muna ako. Napakaganda talaga sobra ng lugar. Mas maganda siguro kung kasama ko yung Kuya Brian nyo. Hindi kasi siya pwede ng mga time na yan. Ito nga pala yung mga iba't ibang klase ng bahay kubo na pwede nyong rentahan sa Valley of Liwa. May mga pang-couple, may mga pang-pamilya at may mga pang-barkada. Habang naghihintay nga kami dun sa room na kukunin namin, eto nga't nag-emote-emote pang ate Gigi nyo. Naantok pa kasi ako ng mga time na yan, napakaaga kasi naming umalis nun. Eto nga may nakuha na nga kami na room na rerentahan namin. Itutur ko nga kayo dun sa room na kinuha namin. Up and down nga pala to. Ito nga pala yung sa unahan, sa pinakababa. At ito yung magiging room ng mga babae. Yung mga lalaki naman dun sa pinakataas namin. For the salamin-salamin pa nga ang yung ate G. After ko nga dun sa room, eto nga't naglibot ako at may nakita akong dalawang duyan. After ko nga dun sa kahoy na duyan, eto nga't may nakita akong gomang duyan. Gusto ko pa nga sanang subukan ng mga time na yan kaso natatakot ako baka biglang bumigay yung lubid sa bigat ko. Sobrang init at lagkit na nga pala yung katawan ko ng mga time na yan. Parang gusto ko nang mag-dive dyan sa tubig. Habang busy-busy nga yung mga kasamahan ko sa kanilang mga kanya-kanyang ganap, eto nga't ini-enjoy ko yung sarili kong mundo. Lumipat na nga pala ako ng pwesto, nandito na ako sa may lobby. After ko nga magsawa dun sa pwesto ko kanina, eto nga't may nakita akong pool. Parang kami lang ata yung mga guest ng mga time na yan. Kaya kung makikita nyo, solong-solo ko yung pool. After nga magpalit ng mga kanya-kanya nilang OOT dito mga kasamahan ko, eto nga't nagkayayaan na kaming pumunta sa beach. After more than 15 minutes nga na paglalakad namin, eto nga't narating na namin yung beach. Napakadami palang tao ng mga time na yan dito sa beach. Hindi lang din po kasi yung Valley of Liwa yung pwede nyong puntahan dito. Dikit-dikit din po kasi yung mga resorts dito. Dito din pala ako mas na-excite dito sa ATV na to kaysa sa beach. Plano na din kasi talaga namin na mag-ATV ride. Ito talaga yung pinakagustong-gusto kong gawin. Pero syempre, bago mag-ATV, mag-pictorial muna tayo. Kaya eto, pumunta ako kaagad-agad sa beach at nagpa-picture ako sa ate ko. After nga akong picturean ng ate ko, eto nga't dali-dali akong lumapit sa kanya para makita ko yung picture na kinuha niya sa akin. Lumublob na nga yung mga kasamahan naming ibang lalaki at eto nga't yung mga iba naming kasamahan naglatag na ng sapin para dun sa buhangin. May mga nagtitraining din pala dito ng surfing. After nga nila mag-ensayo, eto nga't kanya-kanya na silang sumaba. Napakalakas din pala ng alon ng mga time na yan. Nagkayayaan na nga kami ng mga iba kong kasama na mag-ATV. First time ko nga din palang gagawin to.
Mukhang nakaka-excite at nakakatakot. Nag-i-inquire na nga kami kung magkano per head. Ang sabi nga nila is 1-2. Yung 1-2 na yun is isang oras ka naman na makakapaglibot dito sa paligid ng beach. Nung nakapili na nga kami ng kanya-kanya namin mga sasakyan, eto nga't medyo kinakabahan na ako. Yung phone ko nga pala, pinahawak ko na din kay kuya para siya na yung mag-video habang nagdadrive kami. Nahuhuli na nga ako ng mga time na yan kasi nga medyo nangangapa pa ako at hindi ko pa alam kung ano yung pipindutin ko. Pero syempre kahit first time ko, wala tayong rason para sumuko. Hindi mo rin kasi masasabi na kaya mo yung isang bagay kung hindi mo susubukan. Napakasaya ko talaga ng mga time na to. Ito talaga din yung masasabi ko na isa sa experience ko na hindi ko rin makakalimutan. Pag nag-beach kayo or kung napunta kayo sa iba't ibang lugar at may ATV, wag na wag nyo po hahayaan na hindi kayo makapag-ATV or hindi nyo ma-experience yung mga bagay na ganito. Nung narating na nga namin yung dulo, ang sabi nung nag-guide sa amin is pwede pa kami maglibot-libot. Pabalik na pala kami ng mga time na yan dun sa lugar kung saan namin iniwan yung mga kasamahan namin. Eto nga't masasabi kong proud na proud ako sa sarili ko ng mga time na yan kasi kahit na nung una is natatakot ako, sinubukan ko pa rin. At eto nga't nakikipagsabayan na ako sa kanila, nauna na nga ako sa kanila eh. Pagbalik nga namin sa mga kasamahan namin, eto nga't palubog na rin yung araw ng mga time na yan. After nga na nakakapagod at napakasayang ATV experience, kinabukasan na nga ako nakapag-video ulit. Pagkagising ko nga na umaga, naligo ako kaagad at nag-stay muna ako sa kabilang room. Ang sarap kasi sa tenga yung huni ng mga ibon. At eto nga't may nakita pa akong 2 duck. Bago nga kami umuwi, eto nga't nag-almusal muna kami. Eto nga pala yung almusal ko. Pauwi na po kami. Bye-bye. Thank you for watching.